So di pa man natatapos ang Season 50 ng PBA Commissioner's Cup, may secured na nga po agad na import ang TNT for Season 50 ng PBA Governors Cup. So ito nga ay ang former NBA player na si Darius Days. So isa na namang NBA caliber na na-recruit ng TNT. So sa mga hindi nga po nakakaalam itong si Darius Days ay ilang beses na nga ring nasa pinagpipilian ng TNT. At sa wakas ngayon, next conference, natuloy din. Dahil kung matatanong nyo dapat ito nga po ang import ng TNT na maglalaro noong 2024 sa PBA Governors Cup, panahong naglaro si RHJ sa Europa. Pero dahil nga biglang naging available na noon si RHJ, mas pinili na ng TNT itong si RHJ noon. At a few weeks ago lang din, Days got another called up from TNT at kung saan kinonsidera nga rin itong pinagpipilian na papalit sana kay Ball matapos ma-injury ng semis. Kaya lang, mas pinili nga nila o ng TNT itong si Malik Diouf na siya namang din di pa rin nakapaglaro dulot nga ng hindi pa natapos ang pag-aayos ng papers nito. Kaya natuloy ang TNT sa pagkuha sa former SMB champion import na si Chris McCullough kung saan nandito nga ang TNT ngayon sa championship round. So mabalik tayo dito kay Darius Days. Sa wakas batay sa mga report nating nababasa, tuluyan nang na-secured na ang deal para dito kay Darius Days ng TNT Tropang 5G para maging import sa PBA Governors Cup ng TNT. So batay nga sa balita ay July 1 ito umano darating at confident ang TNT team manager na papasok ito sa 6'6" height limit ng nasabing conference. Sa mga hindi nga po nakakaalam huling naglaro ito sa Japan B-League para sa team ng Sun and Neo Phoenix. So yun, ano masasabi nyo sa bagong TNT import na ito? Speaking of Darius Days, sa mga hindi nakakakilala kay Darius Days, isa itong former NBA player. Naglaro din ito sa NBA G League, maging sa NBL Australia kung saan nakapag-kampiyon nga po ito noon sa team ng Illawarra Hawks. At neto lang, huling naglaro ito sa Japan B-League para sa team ng Sun and Neo Phoenix bago nakuha ng TNT Tropang 5G. So dati na rin itong sinubukang kunin ng TNT for 2024 PBA Governors Cup kung saan nakapag-ensayo na nga ito By the way, si Darius Days ay official ng magiging PBA Season 50 Governors Cup TNT import. So itong player na ito ay 26 years old pa lamang kung saan ang lehitimong position nito ay power forward at small forward. So batay sa Wikipedia, 6'7" ito. Pero siguro nasa 6'6" lang yung height nito pag walang sapatos. So kung tatanungin nyo kung gaano nga ba kagaling o kalakas maglaro ito, ito, watch this. So hindi man nakuha ng Hinebra ang panalo sa Game 2 Finals ng PBA, malaki ang ambag na ibinigay ng kanilang bench unit upang maibalik at makaidikit nga ang laban sa mga kritikal na sandali ng laro. Kung mapapansin nyo sa bawat minutong ibinibigay sa kanila, sumasagot sila ng mahalagang puntos, rebounds at hustle plays na nagbigay ng bagong enerhiya sa koponan. Mula sa malayong agwat, nagawa nilang buhayin muli ang pag-asa ng Hinebra at gawing dikit ang laban hanggang sa huling yugto.
talo man sa scoreboard, pero panalo pa din ang team dahil sa nasaksihan kaya ni Coach Tim na kaya rin makipagsabayan ng off-bench player niya sa mga players ng TNT. So malaking bagay yun para sa next game, sa Game 3, dahil buhay ang kanilang kumpiyansa. So isang sample dyan, etong bihira lang na mabigyan ng ganitong kahabang playing time na si Jeremiah Gray. Kung mapapansin nyo noon sobrang limitado ng minuto nito sa Jeans at pasundot-sundot lang. Pero nitong Game 2, sinubukan na si Gray na mabigyan ng mahaba-habang minuto sa second half lalo. So maganda nga po ang pinakita nitong si Gray sa Game 2. Actually, kahit Game 1 maganda na din So napakalanda na nangyayaring ito kay Gray dahil sa unti-unti na niya naibabalik yung ritmo niya o rhythm. Kita mo sa kanya sa larong ito yung kumpiyansa niya sa sarili talagang nagbalik. May tiwala siya sa bawat bitaw niya, sa loob man yan or sa 3 at 4. Ito rin ang maganda sa kanya, yung attitude niya. Hindi takot tumira. Yung skills, andyan na ulit. Kailangan lang talaga niya mabalik yung kumpiyansa niya na naibalik naman na niya. Tsaka kahit limited minutes kadalasan siya sa rotation noon, itong si CTC. Malaking bagay din yung depensa niya kasi hindi nagkakalayo ng height sa matchup niya. Hindi gaya kung guards ang nagbabantay sa kalaban, sobrang mismatch tapos fatigue factor pa dahil sila pa yung magtitimon sa opensa ng Hinebra. Kaya naman, kung nakita na nating binigyan ni Coach Tim Cone ng mahaba-habang playing time itong si Maya sa Game 2 kung saan nakatulong pa siya sa team gaya ng 13 points, 3 rebounds na meron pang 5 of 9 sa kanyang field goal shooting. Asahan na sa Game 3 na mas gagamitin na ito lalo't nakuha na ni Gray muli yung kanyang rhythm. Bukod doon yung depensa niyang naaambag sa team, laking pakinabang din. So yun. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.